Good morning, Emmanuel UMC! Magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ba ay masaya today? Bukas kaya, masaya po ba kayo? Pero bakit parang pang-Christmas na yung mga suot nyo, guys? Sige po, pwede po ba ang lahat ay tumayo at tayo po ay, this time kantahan naman natin si Jesus. Di po ba? Every Sunday, ang ating praise and worship is, we honor Him. Thank you sa mic na naman. Praise. Yan. And full of thanksgiving tayo, full of enjoyment, happiness, gina-glorify natin siya. This time, kasi sa mga songs, meron yung parang may hinihingi tayo kay Jesus lagi. No po. Ngayon, gusto naman natin, kantahan naman natin siya para natin siyang haharanahin. Ready na po ba kayo, Emmanuel UMC? Alright, let's go! Si Kristo'y isilang, may 3 hari nagsidaraw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging aral. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Come on, church! Clap your Ang hands! araw ay sumabi. Pakita nyo masaya kayo, guys! Sa sasungkot at langit, tayo ay magmahalan. Ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Church! Woo! Pasko na! Bagong kailan, ngayon ay Pasko, tanang pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, aking araw nating pinakamimithi. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig naghahari. May bahay ang Aming bati, Merry Christmas na wawalhati. Ang pag-ibig ang siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na kayo, hindi na Pasko. church, we wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas! You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy
Isaiah chapter 9 verse 6. For a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. To God be all the glory. Malakas na palakpakan po para sa Panginoon. Amen! Merry Christmas, Emmanuel! In Psalm 96, verses 7 to 9, ascribe to the Lord, O families of the peoples. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come into his courts. Worship the Lord in holy splendor. Tremble before him, all the earth. When the angel Gabriel visited Mary, announcing God's plan for her to conceive and give birth to Messiah, Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" From Luke chapter 1, verse 34. And yet, only a few months later, Mary sings to Elizabeth, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful of the humble state of his servant. From now on all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things done for me. Holy is his name." From Luke chapter 1, verses 46 to 49. We, like Mary, hear of God's recall, called to be part of making God's dream for our salvation and flourishing a reality, and we question, how can this be? I am only, yet like Mary, the onlys that make us hesitate are gifts that God will use as God's love transform us into bearers of good news. As people who have encountered divine love that disrupts the status quo and ushers us into abundant life, marked by mutual love and peace that flows from the flourishing of all people. We light these candles as signs of our shocking hope, our just peace, our fresh joy, and love that transforms us. May love grow within us, transforming us into bold witnesses of God's salvation with our voices and our lives. Amen. Let us sing God Rest Ye Merry Gentlemen. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same. Now that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Fear not, then said the angel, let nothing you affright.
from Satan's power and might. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Let us pray. Our Father, we thank you and we worship you at this moment of time. Thank you, O God, for the gift of life. Thank you for the strength you have given us. Thank you for the many blessings you bestowed upon us. Jesus, as we commemorate your birthday, we want to lift our eyes on you. Open our hearts as we worship you in truth and in spirit. Forgive our sins, O God. Grant us the peace and joy and guide us with your Holy Spirit as we continue to move with life. Prepare our hearts, O God, as we continue to worship you. And this we pray in Jesus' name. Amen. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Ang mensahe ng awit ng Children's Choir. Hello, praise.
Sige po, atin pong ilapit ang mga bata dito sa harap. Okay kids, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Panginoon at tagapagligtas, salamat po sa mga batang ito. Thank you, O God, for their talent. Thank you, O God, for the strength you have given them. Thank you for always protecting them. And thank you also for their families who always support them in every need they want or they need. Lord God, inilalapit po namin sa inyo ang kanilang mga buhay na lalo mo, Panginoon, gamitin para sa ikasisiya at ikalulugod ng iyong gawain sa dakong ito. Sa kabila ng kanilang munting tinig, Panginoon, narito sila, Panginoon, upang sumamba at magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Ingatan mo pa po sila, Panginoon. And this we pray in Jesus' name. Amen. Children of the world, red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas, everyone! Nakakatuwa naman po at kahit puyat po tayo kagabi at naririto po kayo ngayong umagang ito, kahit medyo late tayo nag-start, very light. Pero ganun pa man, pinupuri natin ang ating Diyos dahil tunay nga sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kabutihan, hindi tayo nakukontento, doon sa isang araw lamang na pagpupuri sa Kanya kung hindi ang araw-araw natin ipinagkakaloob sa ating Diyos. Batiin po natin ang mga nagdiriwang ng kaarawan nila ngayong linggong ito. December 24, ngayon po si Sister Emerita Paras. December 27, Dion Gabriel Eroles and Joel Liwanag. December 28, Christopher Lingat, and December 30, Abigail Wong. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maaari po kayong pumunta dito sa harapan. Niya pala makadress yung white. Kasi mag-reach niya. Ayan, happy birthday, Gabe. Happy birthday. Ayan, binata na si Gabe. Okay, let us pray po for them. Panginoong Diyos, salamat po sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggong ito. Salamat po sa pagpapala mo sa kanilang buhay at sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa kanila. Ikaw nawa, O Diyos, ang manatili sa kanilang buhay, manatiling humahawak sa bawat desisyon, sa bawat gagawin, sa kanilang puso't isipan, upang ang bawat salita, ang bawat aksyon, na meron sila ay nanggagaling sa inyo at magbibigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Maraming salamat aming Diyos dahil patuloy kang nangungusap sa kanila. Patatagin mo pa, O Diyos, ang kanilang pananampalataya sa inyo. Patatagin mo pa ang kanilang serbisyo sa inyo at patuloy mong paalabin ang apoy sa kanilang puso na nagmamahal sa inyo, Panginoong Diyos. Nawa, Lord God, dinggin mo ang kanilang mga panalangin, pakinggan mo ang kanilang mga kahilingan at bigyan ito ng katuparan, O Diyos. Idinadalangin po namin si Sister Abby at si Brother Gabe na nandito ngayon, ganun din ang mga kapatid naming hindi namin kasama. Ikaw, O Diyos, ang magpala sa kanilang lahat at patuloy kang manguna sa kanilang mga dinaraanan. Maraming salamat po at pagpalain mo sila. In Jesus' name, Amen. Happy birthday po! Ngayong linggo pong ito, bukas,
ang ating Christmas service. Christmas na, Pasko na. Kaya naman po bukas ng madaling araw, magkita-kita po tayo ng alas 5, 5 a.m. tomorrow. Please do come on time kasi po maiksi lang po yung ating liturgy tomorrow. Maiksi lang po yung program, baka po within an hour, matapos na po tayo. Ano po. So, please come on time. At ito po yung mga taong mag-take part bukas na hindi pwedeng malate. Ayan, announce ko na po. Bukas magsa-start po tayo sa ating Advent candle lighting. Ang ating council chairperson po ang mag-take ng lead. And then with our readings and our prayer focuses, si Sister Eileen Eroles, Brother Rex Pabalan, Sister Ana Rose De Guia, and Sister Lota Sumilang. Sila po ang magte-take part na part din po ng council dahil ang council po ang naka-assign tomorrow. And then ang ating liturgist naman po ang ating worship head, si Sister Nancy. Ayan po, bawal po kayong malate bukas. Ayan. Tapos po, tuloy-tuloy na po yon ang ating pong Christmas Institute. December 27 to 29 na po ang CI sa Bethesda Cottages, Tagaytay. Ayan. Kung gusto niyo po ng mga bukupay, ayan, sabihan niyo po yung mga kabataan. Ayan. Maraming salamat po. At yung pong napanalunan nila kagabi ay gagamitin po nila sa CI. Kasama po sa funds nila yan. And then, dahil po nawalan po kami ng communication po nung co-op leader ng mga jeepney drivers this week. Nag-unattended po kasi yung phone niya. Nakausap ko siya previously, pero biglang nawala ng ring yung kanyang phone. So, nawalan na po tayo ng follow-up sa kanila. So, ang gagawin po natin mamaya, kasama ko po ang president ng UMYF, ng MAYAF at ng WSCS at ng ating witness and outreach, at ang ating worship kasama din po natin kung pwede po siya. Ayan. Kasama, iikot po tayo sa mga terminal dito sa Mabalacat at mamimigay po natin yung mga groceries sa mga jeepney drivers natin. And then, mabilisan lang po yon, uuwi din po tayo agad at po para makapag-prepare po kayo sa inyong mga tahanan. Ayan po. Maraming salamat po. Yun lamang po ang ating mga announcement. At kung wala na pong ibang i-announce sa mga lay organizations, wala na po ba? December 30. Yes, meron po ang NPD, ang North Pampanga District WSCS. Magkakaroon po kayo ng Christmas party sa December 30. Ano siya? Post-Christmas party. Post-Christmas party sa December 30 sa Aldersgate UMC, 8 to 12. So nakauwi na po kami noon, pwede ko na po kayong samahan sa December 30. Magkita-kita po tayo dito ng mga 7:30 po ng umaga or 7 o'clock ng umaga since ang presidente po ay kasama natin. Tapos po, dire-diretso na po tayo. Inaanyayahan po lahat ng mga WSCS ng simbahang ito na makilahok po dito sa ating Christmas party. Tayo pong lahat ngayon ay dumako sa pananalangin. Panginoong Diyos, tunay ngang napakadakila mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa pag-sustain sa amin sa isang linggo ng pananambahan ng simbang gabi, O Diyos. Salamat po sa mga lessons na aming natutunan. Salamat po sa mga salita mo na na-share sa amin. Hinihiling namin, O Diyos, na itong mga paghahanda namin ito na aming ginawa, maging sandata namin at sandigan sa darating na Kapaskuhan bukas at sa darating na bagong taon. Ikaw nawa, O Diyos, ang manguna sa aming lahat nang magampanan namin ang mga inaasahan mo sa amin. Lord God, we pray for our brothers and sisters who are here today. Pagpalain mo sila, O Diyos, at bigyan sila ng malusog na pangangatawan at ganun din ang talas ng kanilang isip. At dinggin mo, O Diyos, ang mga binubulong ng kanilang mga puso sa oras na ito. Ganon din namin, Diyos, dinadalangin namin ang mga kapatid namin hindi namin nakasama today. Lord, bless them and be with them. Be your Holy Spirit be with them, Lord God.
At nawa, Panginoon, maranasan nila ang pagmamahal mo nasaan man sila. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na manguna sa amin at nagpapasalamat kami, O Diyos, sa mga panalangin namin na sinagot mo, O Diyos. At patuloy kaming lumalapit sa iyo, sa aming mga kapatid na may mga karamdaman at patuloy na nagpapagaling. Ingatan mo sila, O Diyos, at bigyan sila ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Ganon ding idinadalangin namin ang kabuuan ng Emmanuel UMC. Ano man, O Diyos, ang mga pinagdaraanan ng bawat isa, malungkot o masaya man ang kanilang Pasko, ikaw nawa ang yumakap sa kanila at makasama nila sa panahon na ito. And Lord, we also pray for our church. We pray for our leaders, our bishops, district superintendents, local pastors, and deaconesses. Lord, bless them all, and may they speak your word to your people, and may they act according to your plan. Ganon din naming Diyos, idinadalangin namin ang kasalukuyang gulo na nangyayari sa Gaza, Panginoon. Ikaw nawa ang manguna dito at palambutin ang puso ng mga leaders ng mga bansang ito at nang matigil na ang kaguluhang itong nangyayari sa kanila. At nawa, O Diyos, mangibabaw ang kabutihan mo, ang pagmamahal mo sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Ito pong lahat ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. In Luke 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay ko sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Ating pong gawin ang paghahandog. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapala mo sa aming buhay. At bilang pasasalamat, O Diyos, tanggapin mo ang mga kaloob na ito sa inyong tahanan. At nawa gamitin mo ito, O Diyos, upang lalo pang mapalaganap at mapagtibay ang misyon sa pamamagitan ng simbahang ito. Maraming salamat po, O Diyos. In Jesus' name, Amen. Ang first reading po ay matatagpuan po sa Isaiah chapter 9 verse 9 to 7. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman.
Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan, sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga mang-aapi iyong binali, tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito sa pamamahalaan na may katarungan at katuwiran. Mula ngayon at magpakailanman, isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. For the epistle reading, it is found in Titus chapter 2, verses 11 to 14. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Our gospel reading is found in Luke chapter 2, verses 1 to 20. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sari-sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay kabuwanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Bigla silang
o bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungo or tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Break thou the bread of life, dear Lord, to thee. As thou didst break the loaves beside the sea, beyond the sacred page, I seek thee, Lord. My spirit yearns for thee, O living word. Amen.
O sino nagka-migraine? Muli po, magandang umaga po sa inyo. Mamaya po, wag po kayong agad aalis. Maliban po sa mga kasama kong pupunta sa terminal, practicein po natin yung bukas para sa madaling araw. Ano po? Para hindi po tayo 5 a.m. mag-practice. Ulit-ulit din po yung song bukas, pero kailangan po natin mag-practice. Ayan po. Bago po tayo dumako sa ating message, nais po nating batiin ang ating mga bisita sa araw na ito. Mula po sa Parañaque, si Sister Teresa at si Brother Nathan. Nandoon po sila sa likod. Ayan. Welcome po sa Emmanuel UMC. Welcome po. Sige po. Ngayong araw na ito ang 4th Sunday of Advent. Ano po? Hayaan po ninyong basahin ko ang isang scripture na ating magiging basihan sa 4th Sunday of Advent ayon sa naibigay galing sa distrito natin. Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Ang sinasabi, "So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness." Yun po ang mga salita ng Diyos para sa kanyang mga anak. Noong mga nakaraang linggo ng Advent at mga nakaraang simbang gabi, iba-iba ang ating mga pinag-uusapan. At mostly, maririnig natin ang mga karakteristik ng isang Kristiyano o kaya naman yung kailangan nating i-work out sa ating sarili. Sa ngayon, kailangan na natin siyang i-apply. Kasi naririto na yung Pasko. So tapos na ang preparation. Nandito na tayo. Kailangan na nating bigyan ng aksyon ang mga natutunan natin sa Advent season na ito. Unang-una, ang sinasabi ng ating teksto, kailangan tayo ay mamuhay ng faithful sa ating Diyos. We need to live a faithful life in Christ. Pero paano ba natin magagawa ito? Hindi po ba lagi natin naririnig sa mga sermon, sa mga mensahe, ang obedience? It is important to know that obedience can bring you into a life with Christ. Kapag hindi tayo nakinig, kapag hindi tayo naging obedient o sumunod sa mga salita ng Diyos at sa kanyang mga kautusan, madali tayong mapariwara. Madali tayong mawala sa kanyang mga kamay at madali tayong bumitaw at lumayo sa kanya. Hindi tayo bibitawan ng Diyos. Kahit anong mangyari, hindi niya tayo iiwan. Pero may tendency ang taong bumitaw. May tendency na ang tao ang bibitaw sa Diyos kahit siya ay nakahawak pa rin sa atin. At kapag ganito na yung nangyari, ibig sabihin nun, hindi na tayo sumusunod. And so, in order for us to live a faithful life in Christ, we must be obedient. Ano ba yung mga kautusan ng Diyos? Simple lamang mga kapatid. Unang-una sa 10 Commandments tayo. Di na natin iisa-isahin. Baka magpasko na guys. Pero 10 Commandments, Old Testament. Sa New Testament, meron din. 2 na lang. Simple, simplified na ni Jesus Christ. Si Jesus talaga gustong-gusto niya pinapadali ang buhay natin, no? Sabi niya, 10, i-shortcut natin yan. 2 na lang. Love God and love your neighbor. And so, we must love God and love our neighbors. And do everything in between. Anong ibig sabihin ng doing everything in between? Paano mo ba mamahalin ng neighbors mo? Ibig sabihin, huwag kang mandaya. Huwag kang magnakaw.
kung anong sinasabi sa 10 Commandments na part ng love your neighbor, huwag mong gawin yun. Do not do this, do not do that, do not covet. Alam nyo ba ano ibig sabihin ng do not covet? Ibig sabihin, hindi mo man ginagawa, iniisip mo lang, kasalanan na pala yun. Gusto mo yung bahay ng kapitbahay mo, yung inggit, yung envy. Sabi ng Diyos, huwag tayong mainggit. Iniisip pa lamang natin. Pakikita natin yan sa pangalawang punto, but the point here is we must obey. So kung sinabi ng Diyos na dumating ka ng maaga sa church, dumating ka ng maaga sa church. Kung sinasabi ng Diyos na gumising ka ng maaga, gumising ka ng maaga. Mga kapatid, kung kaya natin gumising ng maaga para pumasok sa eskwelahan at sa pag-aaral, sa trabaho, kayang-kaya natin sa simbahan dahil one day lang ito a week. And so there is obedience. So kung sinasabi ng Diyos, kailangan mong mag-practice ng choir, mag-practice tayo ng choir. Alam niyo po, nagigilty ako pag minsan meron pinapagawa ang Diyos sa akin na hindi ko ginawa. Kaya naman kapag meron akong narinig na sinabi niya or naramdaman ko na ito yung pinapagawa ng Diyos, ginagawa ko na agad. Kasi mga kapatid, yung guilt feeling of not following the Lord is too much. Especially if you are used to obeying the Lord. And so, ano pa ba ang pwede natin gawin to live a faithful life in Christ? We must also respect and show respect. Di ba may kasabihan, respect begets respect. Kapag gusto nating respetuhin tayo, respetuhin din naman natin yung ibang tao. Dahil kung paano ka magtrato ng iba, ganun din ang balik sa'yo. Golden rule, do to others what you want them to do unto you. Respeto hindi lamang sa ibang tao, kundi sa paniniwala ng ibang tao. Bilang mga Kristiyano, marami tayong klase. There are many types of Christian people. Pero, as long as they have or we have the relationship with Jesus, that is what matters most. Hindi na importante ano yung mga kasunod nun. Dahil yung relasyon natin sa Diyos, ang siyang magdadirect ng buhay natin. Yung Christianity. And so that Christianity we must respect. So it's important to respect other people's belief as well. Hindi ako fan ng mga debate. Pero kung gusto niyo yon, okay lang yon, nasa inyo yon, I respect you. But the thing here is, if you don't correct with respect, if you don't criticize with respect, we are doing it wrong. And so, it's important when we show our perspective, when we say our views, our opinions, we always do it with respect. And with respect, we are showing that we are faithful to Christ. Next, our devotion. It is important to have our daily devotion in Christ and our devotion to His service. Dalawa yan eh. Kung minsan kasi akala natin yung nagde-devotion tayo na gabi-gabi or umaga, nagbabasa tayo ng Bible, nagkakanta tayo ng hymns sa ating sarili, o kaya naman sa banyo habang naliligo tayo, amazing grace, among ganon, no? Pwede yan. Tapos nananalangin tayo ng taimtim, tayong dalawa lang, kaming dalawa lang ng Diyos, ganon. Devotion na yon. Yes, that is a devotion. Pero iba yung devotion mo sa paglilingkod sa Diyos. And when we say you are a devoted Christian, you really need to mean it with commitment. At isa pa yun bahagi ng pamumuhay kasama ang Kristo. Devotion and commitment in His service is an important aspect of the faithful life to Christ. Pangalawa, the message of Advent is telling us that we must live a life of gratitude. Thanksgiving. Natapos yan last month, ano? But babalikan natin. Ang pasasalamat, hindi ibig sabihin nagpa-thank you ka, yun na yun.
You need to show your appreciation to what God has given you. And so we respond. We respond on His gifts. Yes, biniyayaan ka niya. Yes, dahil mahal ka niya. Pero anong respond natin dun sa pagmamahal na yun? Lord, thank you po. Tapos, babasusin natin yung binigay niya sa atin. Tapos ipagkakait natin sa iba. Tapos magiging selfish tayo. Is that a proper response of gratitude? No. And so, it is important for us to live a life of thanksgiving with proper response to our God who has given us everything. And so, kadugtong niyan, thanksgiving, ang kadugtong niyan ay satisfaction. We become satisfied to what God has planned for us and has already given us. Kagaya na sinasabi ko kanina, yung inggit, no, napaka-specific nito sa buhay ng tao at napaka-significant. Kung yung iba, motivation nila yung inggit. Ay, meron si ganito, meron si ganyan, ng sasakyan, ng bahay, ng lupa, ng kung ano-ano pa. And so, magtatrabaho ako para makuha ko din yun. That is motivation driven by envy. And that does not mean you're satisfied. Kapag satisfied ka sa buhay mo, it doesn't mean na you're not motivated. Yun kasi tendency ng iba eh. Akala nila, ay, masaya na ako sa buhay ko, satisfied na ako sa buhay ko. Akala ng iba, hanggang dun na lang ang gusto nila. What they don't think, when you are truly satisfied, whatever the gift is by God, whatever your life is, you are thankful for it, but you still work on your own with the strength that God has given you. Patuloy ka pa rin motivated. Patuloy ka pa rin gagalaw. Patuloy ka pa rin mananalangin. Patuloy pa rin. Hindi kapag binigay na ng Diyos ang hinihiling mo, titigil ka na. Lord, gusto ko pong magkaroon ng trabaho, ng magandang trabaho na magsusustain sa pamilya ko. Binigyan ka, managerial position pa. Ang taas-taas ng sweldo mo. O kaya naman, 6 digits ang sweldo. Sana all, no? 6 digits ang sweldo mo monthly. Tapos ano nangyari? Hindi ka na nagsisimba, hindi ka na nagbabasa ng Biblia, hindi ka na kumakanta ng papuri sa Panginoon, hindi ka na nananalangin on your own. You stop. That's not the time that you're satisfied. That is the time your life will go downhill. Yun ang magpapatigil sa satisfaction mo sa buhay. Because when you stop giving thanks to the Lord, your satisfaction will also grow low. Hindi ka na masasatisfied sa kahit anong meron ka. Gusto mo lang more. And so we be thankful by being grateful to our Lord, being satisfied for whatever we have, and keeping on going. Lastly, we must live a Christ-like life. Kapag tayo ay nabubuhay, no, sinasabi natin lagi, bilang Kristiyano, dapat Christ-like tayo. Pero ano nga ba ang pagiging Christ-like? Isa lamang ang sagot dyan, mga kapatid. Love. Our Christ is very loving. Unconditional love. He ate with sinners. He walked with them. He taught them. And He saved them. Lahat ng ginawa niya sa mundong ito, on the 33 years of life He had, He did nothing but show love to other people. Ang pagmamahal niya sa lahat ng tao noong mga panahon, especially to women and children, noong mga panahon na hindi pinapansin ang mga kababaihan at kabataan, ang Panginoong Jesucristo, pinakita ang kanilang halaga. Noong mga panahon na yung mga makasalanan, yung mga tax collectors, yung mga sinasabi nilang nagnanakaw, yung mga thief, lahat yan. Yung mga sinasabi nilang pinandidirihan nila na may sakit. Every one of those people, men and women,
nilapitan at sinamahan ng ating Panginoon Diyos. It is an unconditional love, non-judgmental love, and a love that is very welcoming. And so, how can we live our life by being like Christ? By being loving as He was. And He still is very, very loving. Kaya ipagpatuloy natin yun, mga kapatid. Kung tayo ngayon ay loving na sa ibang tao, we continue on doing it and expand that love. Our understanding and patience to each other, to other people. Let's expand that love to them. And extend our unconditional love for each and every one. So as we apply the lessons of Advent to our daily lives, may us continue, or should we continue living our life in faith? The answer is yes. Should we continue living in a Christian world where we are grateful? The answer is yes. Should we continue to live a life like Christ? The answer is yes. And that is the message of Advent that we have this year. I hope that when we go out of this place and as we prepare for tomorrow's celebration of the life of Christ, we remember all of these things and help it start our year right. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's sing a hymn of thanksgiving. O come, Emmanuel. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to you, O Israel. O come, O wisdom from on high, who ordered all things mightily. To us the path of knowledge show, and teach us in its ways to go. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to you, O Israel. O come, great Lord of might, who to your tribes on Sinai's height in ancient times did give the law in cloud and majesty and awe. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to you, O Israel. O come, O bright and morning star, and bring us comfort from afar. Dispel the shadows of the night, and turn our darkness into light. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to you, O Israel. Let us pray. Lord God, thank you for the message that you have shared with us today. Salamat aming Diyos sa paalala kung paano kami mamuhay kasama ka, na may relasyon sa iyo, na mamuhay katulad mo, O Diyos. Panginoon, teach us more on how we will do all of these things, on how we'll be compassionate to others, grateful for what we have, and how we can devote our life to you.
Father, help us to become more and more like you every day. And Lord, as we welcome your birth, may we feel your presence with us. Your Holy Spirit be with us. And Lord, as we celebrate Christmas, may we embody what the meaning of Christmas is in our life. Panginoon, maraming salamat po dahil hindi ka nagkukulang sa amin. Hindi ka nagkukulang ng paalala, hindi ka nagkukulang ng pagpapala, at lagi ka nariyan sa aming tabi. Kaya naman, Panginoon, lumalapit kami sa iyo sa oras na ito. Ano man, O Diyos, sa mga aming mga panalangin ng bawat isa, ang mga kahilingan, ang mga iniisip, ang mga alalahanin, ang mga fears, Lord God, at ang mga kalungkutan, at ganun din ang aming kagalakan. Panginoon, itinataas namin ang lahat ng ito sa iyo, at bigyan mo kami ng katugunan mula sa inyo, Panginoon Diyos. Lord God, we ask for your Holy Spirit to be with us, starting from this hour up to the last day of this year. And as we welcome the new year, we also welcome your presence with us. Panginoon, maraming salamat sa gift of salvation and gift of life na dala-dala ng Panginoong Hesukristo. Nawa, Panginoon, manguna ka sa amin at lagi naming isa puso ang tunay na kahulugan ng Pasko. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Let us open our hands in a gesture of receiving. May God, who has blessed us with Christmas through Jesus Christ, who has saved us from our sins and has given us the Holy Spirit to be with us always, bless us all this coming Christmas in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.